Ang Feed Pro po ay isang uri ng pagkain ng baboy na ginawa ng Pro Natural Feed Corporation para sa baboyang walang amoy. Isang uri ng pag-aalaga ng baboy na hindi po nakakapirwisyo sa kapaligiran. Pag sinabing natural feeds, ang feeds na ito ay walang halong antibiotiko, walang chemical, walang mga animal byproducts. Kaya ang resulta po nito pag kinain ng baboy, natural pork. Marami po tayong pakikinabangan pag ginawa natin ng baboyang walang amoy. Una, nabibigyan po ng solusyon ang mabahong baboyan. Madali pong linisin ang baboy sa ganitong sistema sapagkat hindi na po paliliguan at makatitipid po tayo paggamit ng tubig at ng ating oras. Hindi po tayo masyadong magkakaroon ng gastos sa mga pagbili ng gamot sapagkat nga po ang sabi ko, ang baboy ay nagiging mataas ang level ng kanyang resistensya para ilabanan ang anumang uri ng karamdamang maaring dumating sa kanya. Hindi po perwisyo sa ating kapaligiran, lalong-lalo na po sa ating mga kapitbahayan. Ang baboy na pinakakain ng natural na feeds, pag kinain ng tao ang baboy, of course, mabibigyan ng magandang kalusugan ang ating mga katawan. Ang baboy po sa ganitong paraan ay napapractice niya. Nagagawa niya yung natural behavior. Katulad po ng magbungkal siya dyan at hindi po nagiging stress ang baboy sa ganitong sistema. Sa pagpili po ng location natin sa pagtatayo ng baboyang walang amoy, i-consider po natin yung sunlight. Dahil po napakahalaga ng sikat ng araw, unang-una, ang gamit niyan, it promote or create vitamin D para sa mga hayop. Pangalawa, yun po ay nagiging disinfectant doon sa bedding ng babuyan. Kaya yung mga mikrobyo o bakterya at viruses ay pwede pong patayin ng init ng araw. Isaalang-alang natin yung lugar dahil maaring yung lugar ay daluyan ng mga tubig, magiging putikan po. Kaya iniiwasan natin yung mga lugar na mabababa, tapos dinadaanan ng tubig. Sa pagtatayo din ng babuyan, lagi nating tatandaan na kailangan accessible siya sa lahat ng bagay. Halimbawa, malapit sa kalsada, no? Mas mainam para mas madali po ang market ng inyong mga hayop. Napakahalaga rin po na ating isaalang-alang yung space requirement at dimension ng isang building na gagawin natin sapagkat ang baboy din po natutulungan sa kanyang paglaki. Sa stocking density po, kailangan po natin tingnan kung ilan ang ilalaman natin sa isang kulungan. Sa isang kulungan, kung halimbawa pang-sampuan, hindi po tayo pwedeng maglagay ng higit pa roon. Sapagkat ang tawag doon overcrowding. Once na magkaroon po ng overcrowding, magkakaroon po tayo ng mga problema o sakit sa baboy. Ang space requirement sa isang baboy ay 1.5 to 2 square meter per pig. Ang laman po ng isang kulungan dapat 10 baboy. At sa paggawa po ng kulungan, kailangan po naka-square siya or rectangle. Kasama pa rin po na dapat nating maunawa pagka gagawa po tayo ng baboyang walang amoy ay kailangan nating isiping mabuti kung saan tayo makatitipid. Kaya po pinili natin na gumamit ng mga indigenous materials na sa unang bahagi po ng ating business ay makatitipid na tayo. Isa po sa mga ginagamit natin na poste sa paggawa ng baboyang walang amoy ay kawayan. Pero hindi po kawayang hilaw, ha? Kailangan pong kawayan na hinog sa panahon na ika nga, yung matibay na kawayan. Kapag gumamit po tayo ng bamboo stick at saka konkreto, pwede po nating ibaon ang bamboo doon sa semento para lalo pong matibay at maiwasan din po na ang bamboo o kawayan ay ngat-ngatin ng baboy. Yung pong hollow blocks, yung po yung mula sa ilalim at yun na rin po ang magsisilbing dingding paitaas, ngunit hindi po siya mataas. Kailangan po natin dyan yung katamtamang taas o level para po sa tinatawag na ventilasyon. Doon naman po ninyo ipapatong ngayon yung kawayan na magsisilbing harang para hindi po makawala ang baboy. At yun po ay magsisilbing magandang daluyan ng hangin para sa isang
temperatura sa loob ng kulungan. Bukod po doon sa foundation na ating ginawa para sa ating babuyang walang amoy, meron din po tayong roofing na sinusundan. Ang shed type po, ang kulungan ay wala pong daanan ng hangin sa gitna. Yung semi-monitor naman po, medyo nakausli po yung isa, bahagi ng bubungan at nakapailalim yung isa. Ang monitor type naman po, yun po ay merong pagitan sa gitna na daluyan ng hangin. Ngunit may maliit na bubungan na nakapatong doon sa itaas. Ginagamit po natin ito unang-una upang magkaroon po ng magandang ventilasyon sa loob ng kulungan. Pangalawa, ang recommended po namin talaga ay yung semi-monitor upang magkaroon po ng maayos na daloy ang hangin mula sa labas, papaloob at papalabas doon sa gitna. Ang shed, katulad po dito, kung pagka maliliit lang na kulungan, para sa 10 baboy, ay po pwede na po ang shed. Sa paggamit po ng mga materyales sa bubong ng ating gagawing babuyang walang amoy, maaari po kayong gumamit ng mga indigenous materials din. Halimbawa, nipa, anahaw, pugon. Pwede po yun para tayo makatipid. Pero kung tayo naman po ay medyo nakakaluwag sa buhay at meron tayong puhunan, pwede po tayong gumamit ng matibay na bubungan. Katulad halimbawa ng GI sheet. Sa babuyang walang amoy po, kailangan natin siyempre yung bakod o fencing. Kasi po, yun po magiging proteksyon sa ating mga alaga para hindi po sila makawala. Ang mga gamit po natin kalimitan ay bamboo o kawayan. At pwede tayong gumamit ng woods o kahoy. At pwede rin tayong gumamit ng iron bars para maging matibay. Ang iron bars po kasi pang matagalan. Kailangan po natin ang beddings na maayos kung ang pag-uusapan ay yung higaan ng baboy. Sapagkat yung dati po nating sistema sa conventional nakasemento, ang mga baboy po dyan kadalasan may problema o sakit. Kaya po pinalitan natin ng rice hull ang ating mga bedding sa babuyang walang amoy dahil napakarami pong gamit nito. Ginagamit po natin ang rice hull para makatulong po i-absorb ang mabahong amoy ng dumi ng baboy. Once na ang baboy ay mag-excrete ng kanilang waste doon sa loob ng kulungan. Alam naman po natin na ang baboy kadalasan o madalas doon po talaga naglalabas yan ng kanyang mga waste materials. Kaya kung ang ating beddings ay rice hull, mahahalo po yun at ma-absorb po pati ang mabahong amoy. Ang kapal naman po ng rice hull na dapat nating ilagay doon sa loob ng kulungan ay 2 pie hanggang 3 pie o 1 metro po ang kapal. Kung halimbawa po naman ang rice hull ay kulang sa inyong lugar, kahit bawasan nyo na lang po ng nasa 2 pie, ay po pwede na po yun. Bakit po merong wallowing pond sa loob ng kulungan? Marahil yung po ang ipinagtataka ng iba. Ang kulungan sa Feed Pro o sa kanilang babuyang walang amoy, merong tubig at pond. Napakahalaga po kasi ng tubig sapagkat ang baboy ay hindi po pinagpapawisan yan. Mainit ang katawan. So there are times na kailangan nila ng tubig. Saan po sila pupunta? Sa wallowing pond. Ang wallowing pond ay extension po sa loob ng kulungan na may sukat na 1 metro ang lapad sa likod ng bahagi ng kulungan. Height nun, para magkaroon ng separation yung rice hull at saka tubig, yung isang hollow block na 20 cm ang taas. Para yung baboy po doon, may access sa tubig, may access sa rice hull. Usually, sa paglalagay ng feeding trap sa loob ng kulungan, usually yung po ay nasa unahan. Nasa unang bahagi ng kulungan. Ang pinaka maximum natin dyan na lapad ay 8 pulgada o 8 inches po. Bakit po natin ginagawa yon? Para hindi po ang baboy pumapasok pati buong katawan sa loob ng kainan. Kasi pag nangyari po yon, ginagawang tulugan ng baboy ang ating mga kainan na nagiging dahilan para ang iba hindi makakain. Ang lalim po ng feeding trough ay 6 inches. Medyo naka-curve lang po siya sa ilalim, hindi po nakakanto. Kasi po pag may kanto po yon, minsan sa paglilinis po ng feeding troughs, may naiiwanan pa ng mga pagkain which is nagiging reason para magkaroon ng fungus o fungi
at ang fungi na yan at na-spoil yung pagkain, nakakain ng baboy, nagiging dahilan para magkasakit. Kailangan po natin ang auto drinkers para hindi na po tayo mismo na nag-aalaga mahirapan sa pagpapainom o pagrarasyon ng tubig sa mga baboy. Kailangan po natin ng isang auto drinker sa 3 baboy. Ang height po 9.5 to 15 inches po ang taas para naaabot po ng baboy ang mga auto drinker para makainom sila ng malinis na tubig. Kasi yung mababa, yung 9.5 para po sa mga piglets at yung mga 15 naman po ay para sa mga growers hanggang finisher. Yung po inilalagay natin sa wall ng wallowing pond para po just in case na masira ang drinkers at wala tayo, yung water na lalabas doon sa drinker sasaluhin ng wallowing pond. At yung tubig na yon hindi makakaapekto para mabasa ang rice hull at baka madaling mabulok. Dahil sa pamamagitan po ng pag-aalaga ng baboy sa babuyang walang amoy at pagpapakain ng natural feeds, marami po tayong pwedeng gawing negosyo. Pwede po tayong gumawa ng meat shop o pork shop. Kapag po tayo merong natural na baboy, of course, natural pork po ang labas nun. At tinitiyak ko po sa inyo na pag yan ang ibinenta ninyo sa community, hahanapin po sa inyo yan. Sapagkat wala pa ni isa mang nagtinda ng natural pork at nag-claim o nagpakilala na merong natural pork available in the market, kundi feed pro pa lang. At yung mga dumi na galing sa baboy na hindi nahalo sa rice hull, pwede nating kunin, ipunin, patuyuin, at pagkat natuyo na yun, pwede nating ilagay sa mga bulating inaalagaan natin sa vermiculture. Ang pinaghalong dumi ng baboy at rice hull ay pwedeng gamitin na pampataba sa mga halaman at pwede nating ibenta. Hindi rin natin maiwasan ang magtanim ng mga halaman para mapakinabangan natin o ma-maximize natin ang mga farm outputs na to. Huwag na nating sayangin ang panahon. Simulan na natin ngayon sapagkat ang ating pakain sa baboy, walang anumang antibiotiko, mabuti sa kalusugan ng hayop, mabuti sa kalusugan ng tao, mabuti sa komunidad at kapaligiran. Ang masasabi ko lamang po, this is the right business for you.